Ang Lockheed Martin F-35 Lightning II ay isang himala na makabagong inhinyeriya. Pinagsasasama nito ang supersonic na bilis, advanced stealth tech, at natatanging sensor network. Kaya parang lumilipad na supercomputer kaysa karaniwang fighter jet. Pero dalawa sa tatlong bersyon ng fighter na ito, ang F-35B at C kung tutuusin, ay palaging may malaking at halatang kapintasan na makikita agad sa unang tingin. May kanyon na kasing laki ng batya sa ilalim ng eroplano. Ang kanyon ay nagpapabagal sa pag-arangkada ng F-35, nagpapalaki ng radar cross-section, at nakakasama sa liksi at stealth capability nito. Sa di may paliwanag na paraan, nagawang gawing pinakanakamamatay na bentahe ng militar ng US ang malaking pagkakamali ng eroplano. Para maintindihan kung paano at bakit ito nangyari, kailangan muna nating bumalik sa nakaraan. Ilang dekada na ang nakalipas sa panahon ng digmaang Vietnam. Noong kalagitnaan ng dekada, sisenta ang McDonnell Douglas F-4 Phantom II, ang isa sa pinakaprominente at karaniwang eroplano sa impapawid ng Hilagang Vietnam. Dahil sa siyam na panlabas na hardpoints, kayang magdala ng F-4 ng hanggang 18,600 at 50 libra o 8,000 at 500 kilo ng sandata. Kabilang ang iba't ibang air-to-air at air-to-surface na missile. Gayunpaman, wala itong sariling internal na baril nung una. Pero may ilang bersyon na naglagay ng panlabas na gun pods kalaunan. Hindi raw ito kailangan. Ayon sa mga inhinyerong nagdisenyo nito, dahil mayroon itong radar-guided na Sparrow missiles at heat-seeking na Sidewinders. At dapat ay taya nitong tanggalin ang anumang target bago pa makaganti ang kalaban. Sa teorya, ganun dapat yon. Sa aktual na gamit, hindi ito nangyari. Ang AIM-9B Sidewinder halimbawa ay malayo sa napakatumpak na fire and forget na air-to-air missiles na makabagong panahon. Marami itong limitasyon, gaya ng abot na 3 nautical miles lang, at kaya lang mag-lock ng target kapag nasa likod ka mismo ng target. Ang seeker head ng Sidewinder ay may mababang angular tracking rate na 11 degrees kada segundo lang, kaya halos hindi ito epektibo laban sa mga target na gumagawa ng matitinding evasive maneuvers. Nahihirapan din ito kapag maaraw o maulap, dahil minsan napagkakamalan ng seeker na kalaban ng mga iyon. Dahil sa lahat ng problemang ito, ang Sidewinder ng dekada 60 ay may kill probability na 16% lang. Hindi rin naman mas magaling ang AIM-7D Sparrow. Ang air-to-air missile ay may minimum engagement range na 3,000 hanggang 5,000 talampakan at tungkulin ng piloto na i-lock ang radar sa target habang lumilipad ang missile. Hindi sana yon naging malaking problema kung ligtas at walang kalaban sa impapawid. Pero kung may mga kalabang eroplano at may banta sa bawat ulap, delikado para sa mga pilotong lumipad ng diretsyo at umasa na tatama ang kanilang mga missile sa target. Dahil dito, mas mababa sa 10% ang kill probability ng mga unang Sparrow missile na ginamit sa Vietnam. Ayon sa mga patakaran ng labanan, kailangan munang matiyak ng US pilots sa sariling mata ang pagkakakilanlan ng anumang kalabang eroplano bago sila pumutok. Hindi nila magamit ang kalamangan ng mga sandatang pangmalayuan, kaya napipilitan silang lumapit at malagay sa panganib bago payagang mag-lock on. Dahil dito, madalas sumabak sa dogfight ang mga piloto ng F-4. Pero wala silang baril na kailangan para manalo. Marami ring piloto ang kulang sa pagsasanay sa air combat maneuvering, kaya madalas ay wala silang sapat na kakayahan o kagamitan para mabuhay. Kadalasan, kailangan nilang pabagalin ng eroplano sa subsonic na bilis at pumwesto sa likod ng kalaban. Ngunit madalas ay masyado silang malapit para magpaputok ng missile ng matagumpay. Hindi na nakapagtataka na maraming piloto ang nagrereklamo sa kawalan ng kanyon sa mga eroplanong ito. Sinabi ni John Cheshire, US Navy pilot, na pinakamalaking mali ng F-4 ang kawalan ng internal na baril. Dagdag niya, mura ang bala at kadalasang tumatama kung saan mo itutok. Kailangan ko nun ng baril at sana ay mayroon ako. Sumangayon si General John Daly ng Marine Corps at sinabing, lahat ng nasa RF-4 ay gustong may baril ang kanilang eroplano. Sa huli, naging napakalakas na mga panawagang iyon para baliwalain. Muling dinisenyo ang Phantom. Unang nilagyan ng panlabas na gun pod sa katawan bago ito tuluyang baguhin at lagyan ng panloob na M61 Vulcan cannon. Simula noon, nangako ang mga Amerikanong inhinyero ng militar na hindi na ulitin ang parehong pagkakamali. Bagamat wala ng air-to-air gun kills sa mga nakaraang dekada,
At sinabing tapos na ang dogfight ayon sa Lockheed Martin, kasama pa rin ang mga kanyon sa bawat operational requirements document. Kapag may bagong fighter na dinisenyo, laging pinapagawa sa mga inhinyero na mag-iwan ng espasyo para sa anumang baril, kahit di naman gagamitin. Bakit? Dahil mahalaga ito bilang panakot. Ang presensya ng kanyon ay pumipigil sa kalaban na lumapit at makipagsagupaan, na siyang tanging paraan nila laban sa mga missile. Hindi ito tungkol sa pagpatay o pananakit. Ang mahalaga ay mapigilan ng kalaban na maisip ang lumapit ng husto. Kaya kahit nung tinatapos pa lang ang disenyo ng FTAT, 25 nung unang bahagi ng 2,000, ang mga kinakailangan ng Joint Strike Fighter Program ay nagtakda na dapat itong may dalang baril. At hindi lang basta baril, kundi yung kayang magkaroon ng 35% na posibilidad na makapatay laban sa mga bahagi na nakabaluting sasakyan sa Siyam na libong talampakang slant range. Ang baril na yon ay ang GAU-22E, isang 25mm na Gatling gun na ginawa ng General Dynamics Ordnance and Tactical Systems at batay sa disenyo ng GAU-12U. May bigat na 240 pounds o 104 kilo at kaya magpaputok na hanggang 3,300 bala kada minuto. Mabigat ang kagamitang ito, kaya naghanap ng paraan ng mga inhinyero para mailagay ito sa pinaka-advanced na disenyo ng stealth fighter sa mundo. Hindi mo kailangan maging military engineer para maintindihan na logical ilagay ang sandata sa loob ng eroplano. Ganyan din ang ginawa ng mga designer sa F-22 Raptor, na itinago ang baril nito sa bandang ugat ng pakpak. Kapag kailangan ng paputukin ng kanyon, may bumubukas na trapdoor at 100 bala kada segundo ang pinapakawalan laban sa anumang target na natatanaw bago muling magsara ang pinto. Kaya nananatiling stealth at aerodynamic ang eroplano. Para sa F-35A, halos ganun din ang ginawa ng mga designer. Itinago ang GAU-22A sa loob ng katawan ng eroplano. Pero sa dalawa pang variant, ang F-35B at C, hindi ganun kadali dahil sa isang simpleng dahilan. Kulang ang espasyo. Ang F-35B ay isang Short Take-Off Vertical Landing o STOVL na variant na ginagamit ng mga Marines. Para makalipad mula sa maikling landing strip, may lift fan ito sa loob ng katawan, kasamang 3-bearing swivel module na kumakain ng malaking espasyo. Kaya kaunti na lang natitira. Tiyak na hindi sapat para maglagay ng medyo malaki at mabigat na Gatling gun. Ang F-35C naman ay ang carrier jet ng US Navy at may kasamang pinalakas na landing gear at halos 20,000 pounds o 9,000 kilo ng fuel, lahat ay nakaimbak sa loob, na mas marami kaysa sa ibang variant ng F-35. Ibig sabihin, wala na talagang espasyo para sa GAU-22A. Ang tanging option ay ilagay ang baril sa labas. Nakakabit sa base ng eroplano, hindi sa likod ng trapdoor or stealth panel, kundi lantad at binalot sa malaking carbon fiber pod bilang proteksyon. Dalawa lang ang mga carbon fiber pod na yon, at pareho silang gawa ng isang kumpanyang Danish na tinatawag na Terma. Merong GPU Siam-A para sa F-35B at GPU Wallow-A para sa F-35C. Sa unang tingin, tila kakaunti ang size ng desisyong disenyo na ito. Mukha itong magulo at awkward dahil may malaking estrukturang parang bathtub sa ilalim ng modernong stealth na eroplano. Humigit kumulang $110 milyong ang halaga ng bawat isa. Ngunit napatunay ang negatibo sa performance ng fighter ang panlabas na gunpod. Nasisira nito ang aerodynamic na disenyo ng jet. Tumataas ang air resistance at drag sa dati nitong makinis at perpektong katawan. Ayon sa datos, ang F-35A ay kailangan ng 8 dagdag na segundo para mag-accelerate mula Mach 0 tuldok, 8 lampasan ng sound barrier, at maabot ang Mach 1 tuldok 2 o transonic acceleration ng fighter. Kumpara sa orihinal na pagtataya ng performance ng programa. Ang F-35B naman, kasama ang palabas nitong GAU-22, ay gumugugo ng dagdag na 16 na segundo sa transonic acceleration. Ang F-35C na mas mabigat dahil sa panlabas na Gatling gun, pinakamalalaking pakpak at pinakamaraming gasolina, ay nangangailangan ng 40 segundo, 5 beses na mas matagal kaysa F-35A. Sa kabila ng mga problemang ito, mas mahalaga at kapaki-pakinabang pa rin ang panlabas na baril para sa militar ng US kaysa sa inaakala. Bago natin tuklasin kung bakit, kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, mag-subscribe sa The Military Show. Lingguhan naming binibigay ang ganitong paliwanag. Para maintindihan bakit mas mahusay ang panlabas na baril ng F-35B at C
Kaysa panloob na kanyon ng F-35A, dapat nating makilala pa ang sandatang ito. Ang GEU-22A ay isang 4 na bariles, 25mm na Gatling gun. Mas malaki ito kaysa sa 20mm na Vulcan cannons na makikita sa mga gaya ng F-22 at F-16. Ngunit mas compact kumpara sa 30mm na Avenger ng A-10 Thunderbolt II na kilala rin bilang Warthog. Pumuputok ito ng 55 bala kada segundo sa bilis, na 3,500 at 60 talampakan bawat segundo na higit 3 beses ang bilis ng tunog. At ang kanyon ay naglalabas ng malaking recoil force na humigit kumulang 3,000 at 700 libra o halos 16,000 at 500 newton. Parang may maliit na jet engine na nagtutulak pa atras sa eroplano kapag pinipindot ng piloto ang gatilyo. Halos ganun ang recoil. Dito makikita ang ganda ng external pod dahil nakakabit ito sa centerline station kung saan ang hardpoint ay nasa ilalim ng gulugod ng fighter. Direktang nakakabit ito sa pangunahing longitudinal structural beam ng F-35 na siyang pinakamatatag na mounting point sa buong eroplano. Ibig sabihin, kapag nagpaputok ang external cannon, ang lahat ng 3,700 pounds ng recoil force nito ay nakahiwalay sa iba pang bahagi ng eroplano. Dumaan ang puwersang iyon sa hardpoint patungo sa structural beam, imbes na tama ng composite exterior, stealth coatings o internal na bahagi ng eroplano. Malakas pa rin ang sipa ng baril sa bawat putok. Pero sinisipsip ito ng pod kaya halos di nararamdaman ng katawan ng eroplano. Para maintindihan kung bakit mahalaga ito, ihambing natin ang disenyo ng external pod sa internal na kanyon ng F-35A. Sa variant na yon, ang internal na baril ay nakalagay sa isang uka sa kaliwang bahagi ng fuselage, sa likod ng isang panel na kapantay ng katawan. Pwedeng gumana ang ganitong klase ng disenyo. Ang F-22 halimbawa ay may internal na kanyon na matalinong inilagay parang puwersa ng recoil ay masalo ng wing root. Pero iba sa F-35A, tuwing nagpapaputok ito, ang recoil ay dumidiretso sa composite na balat ng eroplano sa bahagi ng chine at longeron. Ang mahalagang structural beam ay tumatakbo sa matutulis na gilid ng fuselage ng eroplano. Hindi ginawa ang composite na balat para kayanin ang ganitong lakas ng puwersa, kaya nagsisimula itong magbitak. Nasisira na ang stealth na balat ng F-35A na mahalaga sa disenyo nito. Dahil dito, binantayan ng mahigpit ang paggamit ng mga kanyon ng F-35A sa loob ng maraming taon, habang inaayos ng mga inhinyero ang isyu sa panginginig, katumpakan, at posibleng pagkasira ng stealth coating ng eroplano. Patuloy ang live fire training ng mga piloto gamit ang baril, pero nagpatupad ang militar ng mahigpit na pag-iingat para mabawasan ang stress at pinsala sa balat ng eroplano. May iba pang problema. Sa loob ng maraming taon, ang baril ng F-35A ay tinukoy din sa taunang pagsusuri ng Pentagon bilang hindi tumpak. Mula 2011 hanggang 2023 na bigo, itong matugunan ang mga kinakailangan sa katumpakan sa operasyon. Mula 2024 pataas, technical pa rin kulang sa katumpakan ito, kahit epektibo na sa operasyon. Walang ganitong problema ang mga panlabas na kanya ng F-35B at C. Dahil sa disenyo at ayos, hindi naapektuhan ng recoil force ang airframe, kaya walang panganib ng pinsala o pagkabasag ng estruktura. Wala ring limitasyon sa paggamit ng mga baril na ito. Bukod dito, napatunayang mas eksakto ang panlabas na baril. Mahalaga, dahil hindi rin naman madaming bala ang mga fighter na ito. Gumagamit sila ng PDU-32U, Semi-Armor Piercing High Explosive Incendiary Tracers o SAPE-TS, na kayang tumagos sa magaang na armor at sumabog sa loob ng target. Sinusunog ito mula sa loob palabas. Bawat jet ay may kabuuang 220 bala at may espesyal na controller na naglilimita sa dami ng bawat putok sa pagitan ng 30 hanggang 50 bala. Sa bawat paghila ng piloto sa gatilyo, nasa 40 bala ang pumuputok, kaya't mga 5 o 6 na beses lang siyang makakahila bago maubos ang bala. Hindi yan malaking bilang, kaya napakahalaga na siguraduhin na bawat bala ay mahalaga at mas maraming bala ang tumama sa mga target hanggat maaari. Sa kabutihang palad, ang F-35 ay dinisinyong may mataas na katumpakan. Sa jet na ito, hindi mata kundi espesyal na Helmet Mounted Display System HMDS ang gamit ng piloto sa pag-asinta na nagpo-project ng targeting data sa visor.
Ang F-35 ay gumagamit ng ESR radars para maghanap at mag-track ng target, kaya mas tumataas ang katumpakan ng kanyon. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng paraan para umatake ang puwersa ng US at makamit ang kanilang layunin gamit ang konsepto ng Lightning Carrier. Kasama rito ang pagbago sa mga amphibious assault ship tulad ng USS Tripoli bilang magaan na aircraft carrier na may hanggang 20 F-35B stealth jets bawat isa. Ang mga mabilis na carrier ay agad makakapagbigay ng suporta sa putok sa mga marino kung kailangan. Isipin mong may tropa sa lupa na sumusugod sa kanilang layunin, pero kailangan nila ng suporta sa putok para mapigil ang kalaban at makausad. Walang mga early warning aircraft o electronic warfare planes tulad ng EA-18G Growlers sa himpapawid sa paligid nila. Hindi rin sila pwedeng umasa sa mga A-10 Warthogs na kailangan ng malalaking runway para mag-take off at landing. Sa pagkakaroon ng Lightning Carrier na malapit, 12 o higit pang F-35B ang maaring nasa himpapawid sa loob lamang ng ilang segundo. Handa silang tumulong, magligtas ng buhay, at pabilisin ang pagsulong ng Amerika gamit ang eksaktong external cannons para magsagawa ng radar-guided precision strikes mula sa itaas, nang hindi kailangang dumaan sa mga ulap. Hindi pa natin napag-uusapan ang pinakamagandang bentahe ng external pods ng F-35B at C. Hindi lang kanyon ang pwedeng laman nito. Ang Terma, kumpanyang Danish na gumagawa ng carbon fiber shells ng pods, ay nag-develop ng bagong variant na multi-mission pod o MMP. Gamit ang parehong panlabas na hulma, tulad ng karaniwang gun pod na may eksaktong hugis at aerodynamic profile, nagdadala ang MMP ng napakaraming bagong oportunidad. Sa halip na baril, maaari itong magdala ng electronic warfare jammer halimbawa, na kayang putulin ang komunikasyon ng kalaban, na nagbibigay sa F-35 ng kakayahan ng EA-18G Growler. Maaari ring lagyan ang MMP ng Intelligence, Surveillance at Reconnaissance o ISR sensor package na nagbibigay daan dito upang makakuha pa ng mas maraming impormasyon kaysa sa kaya nitong gawin gamit ang mga built-in nitong sistema. Pwede rin itong lagyan ng directional data link para magsilbing drone swarm commander na kayang magkontrol at gumabay sa buong pormasyon ng mga Collaborative Combat Aircraft o CCA. Maaari ring suportahan ng MMP ang mga hinaharap na directed energy o laser-based na mga sistema na magbibigay daan sa isang F-35B o Sea Fighter na balang araw ay labanan ang mga kalabang drone sa mga paraang mas mukhang science fiction kaysa sa makabagong bigmaan. Ito ang tunay na lakas at halos walang hanggang potensyal ng disenyo ng external pod. Pinapayagan nito ang F-35 na isa sa pinakamaraming gamit na fighter na magdala ng mas marami pang loadout at tumugon sa iba't ibang layunin sa simpleng pagpapalit ng pod. Ang pangunahing bahagi ng airframe ay nananatiling pareho. Ang laki ng pod ay nananatili ring pareho. Walang pagkakaiba sa drag, bilis, o kabuuang performance ng eroplano kahit na magpalit ito mula sa EW setup papunta sa ISR, direct energy, o kahit sa klasikong Gatling gun. Dahil naka-built-in ang baril sa katawan, hindi kayang gawin ng F-35A ang mga configuration na ito. Kaya't mas hindi ito flexible at kapaki-pakinabang kumpara sa F-35B at C. Ang tunay na halaga ng gunpad ay nasa espasyong nalilikha nito, hindi sa sandatang dala. Ang F-35A ay nakatakdang palaging may interna na kanyong na ito na naglilimita sa kakayahan nito at nagpapaliit sa pagiging kapaki-pakinabang nito para sa mga susunod na misyon. Samantala, mas marami pang inyaalok ang mga B at C na modelo. Nagbibigay ng option at kapangyarihan sa Marines at Navy na alamin ang pangangailangan ng kanilang misyon. Bago ang bawat deployment, maaari nilang pagdesisyunan ang pinakaangkop na kagamitan sa bawat pagkakataon, maging ito man ay data link, ISR sensors, o iba pang kagamitan. Nang magpasya silang ikabit ang panlabas na kanyon sa F-35B at C, nilutas lang ng mga inhinyero ang problema sa tanging paraang kaya nila. Sa una, mukhang awkward na solusyon ito na tila nakatakda lamang na magpababa sa kakayahan ng F-35 sa ere. Kalaunan, ang awkward na dagdag na yon ay naging isa sa pinakamahalagang bahagi ng disenyo ng eroplano. Ang dating depektong naging bentahe, kaya naging mas flexible, makapangyarihan, at handa sa hinaharap ang mga fighter kaysa inaasahan. Ngayon, maaari kang matuto pa tungkol sa kung paano patuloy na umuunlad ang militar ng US, nagbubukas ng mga bagong landas, at nakakahanap ng mga makabago at kapanapanabik na paraan upang ipakita ang kanilang lakas sa video na ito na tumatalakay sa Trump-class battleships na nakatakdang baguhin ang anyo ng naval warfare gaya ng hindi pa nangyayari noon. Panurin ang video na ito para makita kung paano sinusubukan ng US Navy
ang mga sandatang laser sa mga aircraft carrier para mas maging matatag at mas nakamamatay ang mga ito sa panahon ng drone warfare. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang kaalaman at pagsusuri.